Anyway, Ephesians 1:4, meron po tayo na makikita dito. Bago pala lang yung sinabutan. Namili, yung ginawa niya. Namili. Bago pala lang yung isipin, nandiyan na ginagawa niya. Namili. Nakalista tayo, mga pangalan natin. Namili. Namili, ginagawa niya. Bakit ilang taon ang pag... Ibig sabihin, ginawa na siya, may pinili. Hindi ko. May intindihan mo naman eh. Sabi niya sa 1:4 na really exclusive lang yun. Okay? Sa salvation at sa creation. Okay? Yun lang ang activity na kung saan yung salvation at saka creation na kung saan busy yung tatlo. May kanya-kanya silang ginagawa o trabaho. Dito, okay, ano ba ang mahirap? Yung nangyari kay Kristo? Ibinigay niya ang buhay niya? O kaya ang Holy Spirit na ilalagaan tayo hanggang ngayon? Tayo ay sinusustain tayo. Nag-pinilapit ng maligtas si... Ano kung hindi? Gumiting. Kaya natin ito ulit. Okay, yung eternal counsel. Yung eternal counsel between the... Yun ang ginagawa niya. Unveiling from sin. Ang hirap eh. Hindi doon muna tayo sa... Kasi wala pang ginagawa. ng salvation, yung mamimili. Kaya wala pang ginagawa. Imagine mo, hindi kaya siya na nagkamali ng pagpilit sa atin. Hindi kasi ganito, Pastor, wala pa nga siya ginagawa. Pati sabihin, kasi mayroon na siyang plano sa mundo na ito. Sabihin, Ginagawa niyo Ano ba na una, magplano o mamili muna? Nililikot natin ang ating mga sarili. He already chose us. So, sino yung namili na ito? The Father. Okay? So, the Father is the one who was doing that choosing. Jesus Christ gave Himself. He gave up His life para nung sa magkaroon tayo ng actual na salvation. Okay? Nung pinili lang tayo ng Panginoon according to this, He chose us for the foundation of the world. Okay? Ando na yung Panginoon, alam na niya kay Kristo Jesus kung bakit siya mamamatay at para kanino siya magbibigay ng buhay. Okay? This is, ang Holy Spirit naman, inalagaan niya yung mga tao na pinagkalooban o pagkakalooban ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Itong si Tatay, grabe, namili lang. Parang ang dali. Maghirap. Remember si Jesus Christ. Second person of the living God, namatay. Namatay ng Diyos. Binubong para masave ka. Narinig ko yung bulong lang yun, ha? Bulong. Okay. Nakuha niyo ba? Nakikita niyo ba? Narinig niyo ba? Si God ay namatay. Okay? Para lang masave. And then, yung Holy Spirit, hindi pa Kristiyano, inaalagaan na niya. ibig sabihin nung araw na Kung yun, naging Kristiyano, hanggang sa mamatay, inaalagaan pa rin tayo. ibig sabihin nung araw na yun, Pastor, may kasalanan na. Kasi namimili na siya, si Kristo, may kaligtasan na yung kanya. Ibig sabihin, meron ng kasalanan talaga nung tatlo pa rin sila. Walang nalilingit sa Panginoon. Alam natin. Oo. Diba? Kasi may kanya-kanya ng Alam assignment. niya, nakaplano nga yung pagpasok ng Diablo. Nakapasok lahat yun sa plano. Okay. Ano yung sinabi mo? Yan. Merong covenant of eternal counsel or grace. Okay. Kung saan nag-uusap yung tatlo. Okay. Itong gagawin ko, sabi ng Ama, ipiliin ko. Economic observation, at hindi lang yun. Pati ang construction, pati ang creation. Because ang creation, yung tatlo rin ang involved. Okay? Father, ano ba ang gawa ng Father sa creation?
Siya ang nag-isip kung anong korte, kung anong material, kung hanggang kailan, at kung paano, saan dadalhin, okay? Yung mga lahat ng creation. Kung ano ang purpose ng bawat isa na na-create, si Father. Okay? Sino ang actual na gumawa? Sino ang creator? Right. Si Christ. Nothing was made that was made without through Him. Sa bagay, In Him, with Him, through Him. Okay? Kaya nandyan lahat yung mga nagawa o nangyari o kung yung mga nag-i-exist na bagay-bagay si Christ. Ang work ng Holy Spirit in the creation, yung preservation. Okay? Pinipreserve ng Panginoon ng Holy Spirit ang lahat ng na-create dun sa original design, dun sa original purpose, ang Holy Spirit ang siyang gumagawa ng gano'n, yung pag-preserve na yun. Okay? So nakaplano. Kung tayo, nagpaplano tayo. Okay? Tulad niyan, si Brother Ed, parang ang daming humihingi na matikman yung dinuguan. Okay? Alam mo si Brother Ed, nakita ko siya yung dugo. Okay? Yung dugo. Sinigang nito. In other words, may pagpaplano. Tayo may pagpaplano. Ito rin nagplano. Ginawa niya ng dessert natin. Di ba? So lahat tayo, kung meron nung gagawin ng paplano, di lalo ang Panginoon. Lalo ang Panginoon. And the plan belongs to, or the process of planning belongs to the Father. Okay, sa creation. Ang gumawa para mag-exist lahat ng bagay is the Son. Maski hindi yung mag-exist, the Son din yun. Okay? And then, yung nahuli-hulihan yung preservation of all things that were created by the Holy Spirit. So, yung tatlo na yun, nandun sila sa kawalaan, sila lang nag-i-exist, meron na rin ginagawa. Nagpaplano na rin. So, idudugtong ko sa creation. Ano ang alam natin sa creation? He created from nothing. Bara. O bara was the creation, the formation, okay. Talaga nga bang from nothing? Na-create ang lahat? Yes. Not the Bible. O may meron, di ba? From something. Hindi. From nothing to something. From something, nothing to something. From something to something. Man, parang gano'n, di ba? Something. Actually, sa totoo lang, okay, dapat siguro ang subscribe natin is yung patuloy. Kaya nandyan ang lahat ng bagay because of the will of God. Winil niya. Doon sa will niya na yun, okay, nilagay niya ng power or in-applyan niya ng power para mag-exist lahat ng nandyan. Okay. And then, naano ko kasi yung self-existence of God. Everything existed, okay, not necessarily from out of nothing, but from the will of God. Okay. So yun ang pinakamagandang foundation ng lahat. Yes. Yes. Nagplano ang Diyos before He chose us. Nagplano. Kanina nasabi ko, anong ginawa niya before He chose us? Nagplano siya. Naisip ko God is Nag-create mo siya. Yan. all powerful. Kailangan niya po magplano. Yan. Checkmate. Maganda tanong niya. Checkmate. Okay. Kasi alam ko na mangyayari siya. May tama ka. Doon po sa covenant of grace, covenant of redemption, okay, nakaplano po eh. Siya ang mamamatay, siya ang magbibigay ng buhay sa pamamagitan ng cross. At hindi lang basta-basta cross. Yung damit mo, pagsusugal-sugalan niya. Yung cross na yun, bibili siya mga incheck yung kahoy, pati yung pako, bibili siya mga incheck. Ganon. So nakaplano na. Ibig sabihin, Pastor, yung cross na yun, yung puno,
plano rin yun. O, yun din Binuo. yun. Okay? So, in other words, ang sinasabi natin, hindi haphazard si God kaya nagpapapangyari ng mga bagay. Okay? Hindi prepare. Pero hindi siya katulad dati na talagang ang preparation ay grabe. Okay? Palagay ko, para Sige. lumiwanag. Tumiwan na. Tama yung sinabi ni Pastor. Sino pastor? Yung Pastor Eric. Okay, okay. Yung plan, God plan. Bakit? Kasi from umpisa hanggang ending, mayroong mangyayari. So it was planned. Yes. Pero yung ang Diyos mag-iisip, hindi siya nag-iisip kasi intuitive mind siya. So hindi siya nag-iisip na, teka muna, ano ba ang gagawin ko? Hindi. But He planned what will happen. Kasi the mere fact na meron tayong Bible, na from here, mamamatay si Christ, from here, He will. Ibig sabihin, Meron talagang merong order. mga events na mangyayari, pas na. Pero yung sa mind, intuitive. Yan, parang yan. Okay. Sige, sige. Papasok po dito. May master plan. May Hindi, master plan. papasok po dito yung sinasabing knowledge of God. Nasa knowledge of God, okay? Yun yung gusto kong i-point out Kuya Dobe. Dito yung papasok yung sinasabi natin category of knowledge. Siguro yung explanation natin yung about God, mahuhulog doon sa archetypal Okay. na knowledge Saka of archetypal. finite knowledge of God that is revealed to and understood by created beings. This is how we understand how God gave it, diba? Yung nahulog sa archetypal eh. Kaya lang sabi nga po, and I think I will agree to that, na hindi talaga nagpaplano pa. Hindi niya kailangan magplano. Okay? Hindi niya kailangan. Paano ngayon nangyayari yung gano'n? May order lang. Di ba? Now, God, being God, possesses the necessary knowledge. Ano po yung necessary knowledge? Everything. Alam po niya. Okay? Everything. Ito, bato natin yung tinapay. Alam niya kung ano yung pressure na i-apply ko. And then, pagka binitawan ko, alam niya kung anong ikot ng tinapay. Alam niya po. Okay? Lahat ng posibilidad. And then, pati pababa, kung hanggang saan lang aabot, alam niya. And then, kung saan aabot, kung kailan babagsak, alam niya kung anong part ng tinapay yung babagsak. And then, alam niya kung saan naka-face yung tinapay. So, necessary knowledge po yun. Everything na possible, alam po ng Panginoon. And also, everything na talagang actual, magaganap, alam po niya. Okay? So, ito yung lahat ng knowledge, everything, okay, about everything. Nandyan lang yan. Nakigad lahat. He is in possession of all of this. Ay, ang ginawa lang ng Panginoon, ito lang ang gusto kong pagtawin. Okay? Kukuha lang siya. Doon sa mga napakaraming kaalaman na yun, kukuha lang siya. Lalagay niya yung order. Okay? Lalagay niya yung order. Pati yung tinapay na yun, kukunin niya. Pati ako, yung lakas ng aking kamay, yung lakas ng aking pitik. Okay? Alam ko niya, yun ang papaganapin niya. Okay? So, kung ano po yung magaganap, yun na yung actual, yun na po yung realidad. Yung pong nasa isip niya, yun yung actual knowledge. Coming from the necessary knowledge of God. Okay? From the necessary knowledge, andun na po yung lalabas, actual. Okay? Ano ba tawag natin doon? Yung everything is in the mind and Intuitive. Opera. Intuitive mind of God. O yung in-English niya, Amerikano ito eh. Tamang mukha. Okay? Opera ad intra. Pag sinabi mo, opera ad intra. Okay? Nakigad lahat. Okay? Pati ang thoughts, ang idea, ang plan, lahat. Walang ano ron, walang exemption. Nakigad lahat. Okay? Ngayon, di ba sabi ko, mamimili siya ng kung ano yung gusto niya mangyari, maganap. Okay? Pagka in-applyan niya yung opera ad intra ng kanyang will, ito lang ang mangyayari. Okay? Pero hindi pa rin mangyayari. Kailangan para mangyari o maganap, applyan niya ng power. Opera. Yeah. Okay? Kung anong power ang kailangan para
mangyari yung gusto niya, yung ginigil. So, a-applyan niya. Pag in-applyan niya na yon ng kanyang power, ayun, lalabas na. Hindi na siya opera ad intra. Dahil siya ay lumabas na, opera ad extra ang tawag doon. Yung opera ad extra, yun po yung lahat ng nagaganap. Okay? Walang nangyayari, walang nagaganap na hindi kasama sa opera ad intra. Opera intra. Okay? Hallelujah. Sumunod dyan, operasyon. Kaya pala sabi niya kay Job, no? Alam mo ba kung paano ko sinabi nun sa tubig na hanggang dyan ka lang? Ha? Nataranta siya. Teritoryo. Oo. Diba? Opera ad intra and opera ad extra. Wow. Ang galing. Lahat. Walang pwedeng magdagdag. Ang design niya sa isang ay ganito lang. Hindi mo pwedeng dagdagan yun. Okay? Kung itong bagay na ito naka-design for, sabihin mo ng 52 years, 52 years lang to. Hindi na siya pwedeng 52 and a half. Hindi na. At hindi rin pwedeng maging 51 lang. Kung ano yung eksakto na kalooban ng Panginoon, yung gusto niya, yun ang siyang magaganap. Okay? Kagaya nung nakita natin sa Psalms kanina, lahat ng nagaganap sa ating buhay, ano sabi? Nasulat na. Isinita. Okay? Naka-script na. So we have to learn to really trust God. We have to learn to really thank God. Be grateful to Him sa lahat ng nangyayari. So can we say, para hindi, alam mo, gusto para kami ni Pastor Erwin, para hindi maging kontrol ng kasalanan sila. Kasi lahat naman siya eh. Pero pagdating sa salvation, kung bakit maliligtas ito o ito hindi maliligtas, hindi dahil naman sa ayaw na sa'yo. O dahil sa nilagyan ka ng kasalanan kaya hindi ka maliligtas. Because dun sa isip ng Diyos, eh, lahat nga ng naman siya, alam niya na itong tao ito may kasalanan. Ginamitan din niya ng po natin. Salvation yan, di ba? Pagdating sa Ito muna. Yung naligtas, is the work of men or ano ba yung naisip ko? Ano nga ba? Kalimutan kong bigyan. Lahat na siya. Sorry ha. Kaparating itong mga ganitong bagay. Lalo na pagkasa ng pagkain. Ibig sabihin, kahit magbago yung tao, kung tinawag, hindi maligtas. Sa ilalim. Kasi naisip ko lang na Sa knowledge of God. Kahit magbago siya, Patungkol sa kasalanan. ganun. Okay, patungkol sa kasalanan. Ang sabi ng iba, because of that, ang may kasalanan, kung bakit may kasalanan, is God. Okay? Si God. Okay, ganito. Papasok ulit tayo kay Adan. Nung ginawa ng Panginoon si Adan, ay, ano siya, free siya. Free individual siya, independent siya. Okay? Kumikilos siya, yung sa ganang sarili niya, nung wala pa si Eva, okay lahat-lahat. Okay? Ginagawa niya kung anong kalooban ng Panginoon, nasusunod niya. Okay? Kaya lang, nung nandyan na si Eva, pinakain siya, yun, pumasok ang kanyang pagbe-break doon sa sinasabing covenant ng God. Okay? Ano ang nangyari nung kumain siya? Lahat ay patay na. Nawalay siya. Namatay siya. So afterwards, yung lahat na magiging anak niya ay talagang separated na. Okay? Ang tao ay mayroong isang specific design para sa kanya. Pinag-uusapan natin kasi dito yung incommunicable attribute of God na si God lang. Mayroong isang bagay na hindi niya naibigay sa tao dahil hindi niya kaya ibigay. Impigable. Kung galit ka na yung basto, Ako nakakalimot pagka kumain ng napakarami, Impeccable sa akin. Siya naman naintindihan na ganyan, nakuha niya agad. Yung impeccability. Ano yung impeccability? Impeccability is the perfection ng Diyos.
Walang ibang merong impeccability. Diyos lang. Diyos lang. Okay? At hindi kaya ng Diyos na gumawa ng panibagong Diyos para magkaroon ng impeccable being na naman. Okay? He existed by himself. Kaya nga self-existence eh. Ang tao, peccable. Kaya pala nagkasala daw. Meron siyang talagang kahinaan sa kanyang sarili. Okay? Na talagang magkakasala siya. Imposibleng hindi siya magkasala. Fix ako eh. Peccable siya. Fix talaga. Okay? So now, nung ginawa niya ang tao, alam niya na agad, talagang mahuhulog itong tao ito. Okay? Wala naman siya magagawa, tali ang kanyang kamay dahil what? Impeccable ang tao talaga eh. Siya lang ang talagang impeccable. Mother tayo, Latin na. Okay? So siya lang talaga. So alam niya, okay, na meron talagang nangyayari sa humanity. Okay? So alam na nila, di ba? Alam na ng Diyos. So doon sa covenant, nung tatlo, covenant of grace, nag-usap-usap sila, alam nila ang basis kung bakit kailangan ng salvation. Okay? Magfo-fall talaga. Hindi dahil sa kagagawa ng Diyos. Hindi dahil sa gusto ng Diyos. Dahil sa limitasyon ng tao. Yung peccability. Talagang magkakasala. Pero Dok, tama ba yung nasa pinagamitan natin na hindi niya kaya ibigan o hindi lang niya ibigan? Yung impeccability, exclusively impeccable. Yes. Kagaya ng self-existence. Meron bang gagawin ang Diyos na self-existent? Hindi niya kaya na gumawa ng ganun. Meron siyang, ibig sabihin, meron siyang hindi kaya. Meron siyang hindi kaya. Ang ganda eh. Ang ganda. Yung words eh. Pinagdamutan na lang, pinagdamutan. Sinabi, hindi niya kaya. Hindi na maano tayo so meron pala siyang hindi kaya. Pero yung hindi niya ginustong ibigay, Pinagdamutan. pero siguro, parang, ewan ko ano Diyos. Pwede bang sabihin ng Panginoon na ito ay triangle? Kung yan ang ginawa niya ng isa ba? Hindi. Ganito korte eh. Ganito korte, pabilog eh. Hindi na, di ba? Ayun, hindi na pwede. Kasi fixed to fix. Ganun na talaga eh. Okay? Rounded na to, circle na yan. Okay? So hindi niya pwedeng sabihin ito ay triangle. Kasi ang talagang katotohanan, this is a circle. This is round, yung shape. Pwede bang gawin ng Panginoon na 2 plus 1 equals 7? 2 plus 1 equals 7? Hindi na ngayon. Kasi may mathematics na. Eh bakit noon? Kung yun ang ginawa niya ng araw, Yung dalawa. Eh, sabihin na natin, dagdagan mo pa uli ng dalawa. Eh, 4 dapat yan, di ba? Bakit nung araw, hindi ba yun? Hindi ba ganun na yun? Talaga? No, pero wala naisip So, tayo dyan. hindi, ang sinasabi ko, there are things na talagang fixed. Na even God Himself will talagang put Himself under that katotohanan, that truth. It is not hindi niya kaya. Will not do it. Pero yung sinasabi na Diyos siya, gagawa siya ng self-existing individual. Ano ba natin? Hindi siya kontra sa kanyang. Hindi ganun. Kaya, Hindi, kasi yung self-existence, yung impeccability na ganyan, exclusive kay God lang yun eh. God's, ano lang ito, attribute. Hindi mo makikita sa iba, hindi niya pwede i-transfer. Hindi niya pwede i-communicate sa iba. Okay? Hindi lang tayo. Hindi niya magawa. magkakaproblema tayo sa David. Yes. Sige, problemahin na natin. Okay? Sige nga. Yung ano kasi niya, question ni Sabi, dahil sa kasi Na hindi makakayanin ng Hindi, Panginoon. yung sulat observation na napunta lang tayo kasi sa technicality. Hindi, ito ang inaano natin. Dito na tayo mag-stick. Okay? Doon sa attributes of God.
himself. Okay? Ang isa sa mga particular subject na inaano natin, na dinatalakay natin, yung untransferable o kaya incommunicable na attribute niya. Siya lang talaga ang meron nun. So we're speaking of self-existence, one, immutability of that, okay, and marami pa eh. Yung impeccability, kasama rin yun sa pagiging Diyos ng Diyos. Okay? So, ang point ko is, hindi kaya ng Diyos na mag-produce ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman pwedeng i-create. Yun ang hindi niya kaya. Yun ang hindi niya. Yun ang hindi kaya. So, ayaw lang niya. Hindi niya kayang gawin yun. Hindi na kaya eh. Galing ang pabing sa kanya eh. Matatawag mo ba Diyos yung created lang? Matatawag mo ba? Kaya, kasi creation na yun eh. Gagawin niya. Created lang siya. Mas mababa. He cannot communicate his attribute, which is so Yun nga, yung exclusive na. Yun na yung ginagamit. hindi na po pwede. So, bayag tayo na meron siyang hindi pala kaya. Dahil it is against his Bayag ba yun? Ay, hindi pala kaya. May limitasyon. Bumalik sa iyo sa akin yan. Pinag-usapan natin sa sovereign power. Okay, sige. Establish na kasi ng 1 plus 1 equals 2, 2 plus 3 equals 5. And yung sinabi niya kanina na God cannot change that. Kasi yun yung na-establish naman na ginamit ko yun na nabibigay ko sa tao. Dito sa iba, law of nature, alam natin na gravity into the force of gravity is something like what it is. Sabihin, pagkat may katabawa sa tao, yun. Scientific yun. But God can go against that. God himself can do it. It's a water na tayo. Something like that. 1 plus 1 equals 2. What is 1 plus 1 equals? 7. I think kung gagamitin natin yung logic natin, pwede. Pwede talaga. Pero, finite tayo. God is infinite. Everything is possible. Kaya God. Kung mahirap ang God, kung mahirap natin the point is, okay pa. Pwede pa rin. Kaya kung minsan kung pipiliin natin talaga explain yung mystery, baka Malukring tayo. Sige, or sige. baka mag-create tayo ng sarili natin. Okay. So, ang hirap talaga. But we all know that God is powerful. Yes. He can do anything. Absolutely. Pumunta na siya outside of this or outside of yung pagiging Diyos ng God. Pumunta na. So, pati rin ako papayag na ganun eh. Okay? Pati rin ako. Kaya lang ipapasok ko ngayon, pipilitin ko ngayon sa pagiging Diyos ni God. Meron siyang talagang in possession of attributes na talagang sa Diyos lang talaga makikita. He cannot give it to anyone. He cannot share it to anyone. And he cannot even make one like himself. Kasi, first place, he existed by himself, alone. Walang cause. Okay? So how can one call something that was created by God himself? Na paano natin masasabing self-existent yun? Hindi na ang cause. There was a cause na. Meron ng dahilan kung bakit ang exist niya. Actually, ginawa niya yun. 2 plus 5 is equal to 5,000. Nagpakain siya. Galing mo! Plus 5 is equal to 5,000 plus 5,000. At 85, 30,000. At least sumobra pa eh. Kaya ko sa iyo. For me, no, I will go to hindi yung hindi niya kaya. I will go to hindi niya gagawin. At safety ako doon.
Kasi, pag sinabi natin na nothing is impossible with God, Pero kung kaya niya, gagawin niya. kaya marami sa masasagasaan. Pag kami sinabi tayo na hindi niya kaya eh. So, meron, doon na lang ako sa, hindi niya gagawin niya. Bakit? So, shit. There are things that he will not do it. For example, Jesus Christ, diba, did not sin. But he is capable of sinning. But he did not. Kasi ang ginamit, he did not. Meaning to say, pag ginamitan mo ng he did not, ibig sabihin, he can sin. But God cannot lie. He cannot lie. Bakit? Walang kasi maligan sa kanya. Hindi sinabing God did not lie. Kasi pag sinabing God did not lie, pwede siya magsinungaling. But God cannot lie. Ibig sabihin, bakit? Kasi truth, Lie to himself. lie to him, cannot. Kaya nga, hindi siya pwede na, so, hindi siya against his, He cannot lie to himself, but he can lie to anyone who asks. Ganun ba yun? There is no lie, you know why, Pastor? Kasi God is truth. So if He is the truth, then there is no lie. Kung ano siya, covered siya ng buo siya ng ano. Kalutuhan. Okay. Whether cannot lie or cannot do, mga ganon. Okay? Maski ano pa ang sabihin natin, iisa lang ang katangian na dapat natin makita na nakigan. Yes, yung attributes. Impeccable. Impeccable. Yes, impeccability or Mas kaya naman sinungaling. Hindi siya magsisinungaling. Kasi impeccable siya. He cannot commit yung mga ganong klase. Mga bagay-bagay. Okay? Hindi. Impeccability yun. The exclusive, kay God din. Okay? May tao kaya na ganun din makikita natin? Wala. Pero makakagawa kaya ang Panginoon? Pagkaginusto niya. Pero yun ang problema ko. Yung impeccability, exclusive attribute of God, of the divine. Hindi mo makikita yan sa mga created beings. Because He did not do it. Kasi nga, hindi niya kaya. Circle lang. Circle lang. Nakakagawa pa ang Okay. ng isang bato na hindi niya kaya. Parang gano'n. Ba? Si Soriano, Against the nature niya. yes, okay. Ayun, tama to. Against the nature niya. Nature niya na flawless siya eh. So, hindi siya makakagawa. I will accept that against the nature niya. Kaya hindi niya gagawin. Diba? Pero pwede niya gawin. Kasi, ako, kunyari kay Adam, ginawa niya pumayag siya kasi binigyan niya ng will yung tao na to choose between good and evil. Pero kung ang ginawa niya sa tao, parang robot na hindi magkakasal. Kaya na tayo. Doon na tayo. Kaya na tayo kanina. Philippines 2. Ay, pero pinatay pa. Meron pa tinapay. Basta impeccability of God. Maganda yun. 5 plus 2 nga. 5,000. Basta ako lang, hindi ko tatanggapin yung hindi niya Hindi niya kaya. kaya. Doon ako sa hindi niya siguro gagawin. he created man. Kasi kung hindi niya kinrate ang man, hindi niya ma-highlight yung goodness niya sa samang tao. Correct. Diba? He allowed man to do evil things para ma-highlight yung goodness niya. Yes. Himself, hindi niya magagawa na gagawa siya, ako gagawa ko ng kasalanan para ma-highlight yung goodness ko. Diba? Dinaan niya sa tao yun. Na one of the purpose by God. Yes. Ako sa tingin ko, yung council meeting, ako nini-imagine ko, nag-uusap si Holy Spirit, si Son and the Father. Sabi nagplano, sabi ni God, gagawa tayo ng tao. Bibigyan ko sila ng will. Sabi ni Christ, kapag binigyan mo ng will yan, magkakasala yan. Yes. So, pag nagkasala, tubusin mo sila. Sabi ni Christ, sige. Pagka tinubos mo, pupuspusin ko. O sige, gawin natin. May council eh. Diba? Nag-agree sila eh. Isip. Maganda, maganda.
Si Jin napapaisip eh. Kasi yung ang gusto niya, ang creation niya would worship him. Yeah. How can creation Yeah. worship him? Obey. Kung hindi nila ma-appreciate yung goodness ng Diyos, di ba? Ma-appreciate natin yung goodness ng Diyos kung merong mga masasamang evil things going on sa buhay natin, di ba? Di ba? And that can only be done, yung goodness, yung mga evil things and bad things can only be done, not by God, because flawless siya, but it has to be done through mankind. Because that is what happened to Lucifer. Siya po ito ng He wants man to love God because he loved him. Not like Lucifer, na he wanted the position of God. Yun ang tawag doon, pro tempore. Acting. Okay, one word lang yun. Peccability or impeccability? Peccability. Okay. Okay, let's continue. So, only God possesses impeccability. Then, nakita natin, okay, na He is self-existent. He is self-existent. Nothing caused Him. But everything existed because of Him. Hindi pwede natin masabi na i-qualify natin, okay? Yung mga maraming kasi nagsasabi, di ba? He created something out of nothing. Hindi pa pwedeng absolute eh. Because dun sa will of God, okay? Dun sa will niya na mag-create, yun ang pinaka-basis, yun ang pinaka-foundation ng lahat ng bagay. God liked, God loved to create. He chose to create. Okay? So He is the cause of all things na nariyan. Sa nagmula ang lahat ng bagay, sa lahat ng mga pangyayari, kaganapan, yung design of God na mangyari o maganap. Okay? So, Yun naman all out of nothing is material things naman yan. yes, okay. So, yun yung created. Yun created. Yun yung created. Yung out of nothing is nothing immaterial. Okay. Now, is God still the same today? Yes, of course. Okay. Never siyang mag-change. Immutable, ang tawag natin doon. Okay, but then, the immutability of God, like for example, before everything was created, ano si God? O sige, sabihin na natin, Spirit. In the Old Testament, ano? Spirit pa rin ba siya? O mayroong mga pagkakataon na nakikita rin siya? Nakikita din siya, di ba? According to the Bible, meron pa rin. Bago eh. In the New Testament, in the Gospel, lalo na, andyan siya, nag-appear siya. Ay, kung titignan mo yun, nag-change siya. Mula doon sa hindi nakikita, mula sa pa-appear lang, Christmas light, hanggang sa nandito siya, na talagang physical. Okay? So parang nagbago. But that doesn't go into his nature. Okay? Pero may pagbabago pa rin ito. Meron. Nagpagbudo pa siya kay Job. Kasama sa plan yun. Nagpagbudo pa kay Job yun. Okay, para malinaw natin, there are only some areas na kung saan si God ay hindi pwede magbago. Okay? It is personal. It is personal. Hindi siya pwedeng magbago ng self-existence, immutability. Okay? Hindi siya pwedeng magbago, magbago-bago ng gano'n. Okay? So in His person, in His promises, kapag na-impangako ng Panginoon, mapapasayo. O hindi man sa'yo, sa kanang nununungan. I mean, sa mga kaapu-apuan. It will remain as a promise of God. Hindi pa pwedeng hindi. Okay? And then, yung purpose niya. Bawat isa sa atin, binigyan niya ng purpose. Bawat bagay na nandiyan na nakikita, may purpose. Okay? That's why He is known as the Alpha and the Omega. Sa Kanya nagmula ang lahat, siya ang dahilan kung bakit meron lahat. But then, sa bandang huli, sa Kanya pa rin. Kung bakit nag-exist itong mga ito. So in those three areas, hindi siya magbabago. Okay? Saan siya pwede mo? Okay. Hindi naman natin pwedeng sabihin na
Wala siyang pakialam. Judgment. Pero, masarap na ito. Andito na naman tayo. Sana huwag tayo spoil. Pagka ang mga anak niya ay bumulog sa harap niya. Pag ang mga anak niya ay talagang umiyak sa harap niya, bibigay din siya. Bibigay din siya. Yung example ko dyan, yung sa judges, diba? Sige po. Oh, yes. Diba? Bibigay siya ng judge, mga isang buhay na niya si Erika, tapos ano naman, gusto na naman yung nila, kasi sinakop na naman sila, bilugot na naman sila, agad ng bilugot, kaya mo po judges, ano yan? Oo, cycle yan. Ulit-ulit. Recidivist. More than that. Alam ah. Pero sa kanya, ano, di ba meron sa textbook na and God gave his mind? Kay Moses, di ba? I will not go with you. An angel na lang ang paladala ko sa inyo. Tapos sabi ni Moses, kung hindi ka nasama, hindi na kami lalaman. Ano gagawin So namin yun ito? sinasabi ko. Okay. And then God says, oh, ganito eh. Hindi naman natin siya pwede na i-brand na hindi siya nagbabago in that sense. Okay. Okay? Pag lumapit lang na ang kanyang mga anak, he extends. Kasi may love siya, may damdamin din siya. Ang kanyang mercy, ang kanyang love, everything for his own people. So it is not in that. Yung unchangeable niya, hindi yung sa mga bagay. Okay? Correct. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Hindi ko kung God siya. Sabi ng iba, nandun na siya, hindi na natin pwede ikutin. No? Okay? Maski yung hindi mo sinasabi, nandito lang sa puso mo, naririnig na malakas ng Panginoon. At kung ano ang nandyan sa loob, pwede niyang ibigay. Okay? Wow. One of the happiness of God is when He sees us filled with joy, happy siya. Okay? When He sees na tayo ay talagang sa Kanya lamang nakatingin, yabang niya. Bibigay sa atin kung ano alam niya na maganda para sa atin. Okay? Hindi siya yung Denmark, walang pakel, sabi ko. Hindi siya gano'n. Okay? Para sa mga anak niya lang. Sa anak niya lang. So dapat tayo matuwa. Dapat naka-smile kayo lang. Masyado kayo sa mukha niyo. Okay? Dapat sigurado anak ka niya. Kaya pala tahimik. Ano kaya ako? Sigurado anak ka niya. Ako lang kung ano, sigurado kong anak niya eh. Ano kung bakit? Kung babasa kayo ng Bible, lalo na ito, yung dito ko, siguro mapapatanayan niyo. Ang hirap intindihin itong basta-basta. Ang hirap ito na maintindihan. Okay? Parang Bible, you need the Holy Spirit, you need to be saved para maintindihan mong Bible. I believe ganito itong record. Hindi mo basta-basta makukuha agad, first, second reading, gano'n. At kailangan mo, mayroong someone na nakakatulong. Okay? Nakapagbibigay ng light. Gano'n. Mabuti na lang nandyan si God para sa atin. Ang titigas natin, pero ang kanyang mga kamay, parati pa rin nakakakap sa bawat sa atin. Okay? O gano'n ang pasasalamat mo sa kanya? Nako, buong buo. Diba? Sa isip mo, buong buo, sa kanya kaya ang tingin niya. Sa buo kaya. Sabi niyo, magbabase lang tayo sa nakasulat sa Bible. Diba? Sa Genesis na nakasulat sa Bible. O bakit ganito? Nung patayin ni Cain si Abel, tumakas siya sa bundok ng Kanaan, bakit nakapag-asawa siya? Wala nakasulat sa Bible. Siyempre, lalaki nag-aaral. Kaya